sumama ka, nakisabay ka, gano'n, joyride. Opo. NBI inmate na si Jad Dera ilang beses na umanong nakalabas ng NBI Detention Center nang walang court order. Yung dalawa, may kuha kaming malinaw sa CCTV yan. CCTV yan eh. Pero, sa mga taong nakakilala sa kanila, kilala na yan eh. Picture ng dalawa sa mga persons of interest sa pamamaril sa photojournalist sa Quezon City, inilabas ng QCPD. Hindi po kasi, parang nagigipit pa rin kami. Taas talaga ang bigas ngayon, sobra. Lahat ng bilihin mataas. Inflation rate sa bansa patuloy na bumabagal, ngunit ilang consumers ramdam pa rin ang taas sa presyo ng mga bilihin. Kung sa ngayon, ibigay natin lahat. Pagdating naman po at walang masyadong ulan na dumating ng mababa yung mga pag-ulan pag panahon ng El Nino, baka po mas mabigat yung issue natin sa supply. Posibleng pagbabawas pa ng alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam, pinag-aaralan na ng National Water Resources Board. Bulkan Mayon may posibilidad na itaas pa sa Alert Level 4 ayon sa FIVOC. Excited na may makita mo, Mahalima! 18 mula sa malalayong lugar, dumayo sa Davao City para sa much-awaited pagtatag concert ng SB19 ngayong gabi. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Desidido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wakasan ang mga sindikato na nagmanipula ng presyo ng sibuyas at iba pang agriculture products. Ayon kay Pangulong Marcos, nais niya na matibay na ebidensya upang makasuhan ang mga sangkot sa smuggling at hoarding. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi ako mahilig magbigay ng deadline. Siyempre gusto ko tapusin nila kaagad. Pero kailangan tapos, hindi hilaw. Hindi magbibigay ng deadline si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice at National Bureau of Investigation sa kanilang investigasyon kaugnay ng issue ng hoarding at smuggling ng agriculture products. Ayon sa Pangulo, ayaw niyang madaliin ang proseso dahil baka hindi naman maging kumpleto at komprehensibo ang kalalabasan nito. Ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. ang investigasyon sa umano'y kartel na nasa likod ng agricultural smuggling at hoarding na malinaw umano na nangyayari kaya sobrang taas ng presyo gaya ng sibuyas. Ang utos ko sa DOJ at sa NBI sa kanila ay kailangan malaman ninyo na hindi lamang sa sibuyas, kung hindi pa sa mga sindikato, marami talagang sindikato na nag-cooperate pa para habulin na natin, matigil yung kanilang ginagawa. Ayon sa Pangulo, kailangang matukoy na ang mga grupong nasa likod nito na labis na nagpapahirap sa mga Pilipino. Kaya hindi natin basta't pabayaan ito dahil may ginugutom na Pilipino, may namamatay from starvation and poverty ang Pilipino dahil sa kanilang ginagawa. Kaya hindi maaari nilang ituloy yung kanilang ginagawa. Tama na yan at titigilin na natin yung kanilang masasayang ginagawa dati. Inatasan rin ng Pangulo ang DOJ na bumuo ng task force na mag-iimbestiga at magpo-prosecute sa onion smuggling sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng DOJ na makikipag-ugnayan sila sa mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Bureau of Customs at Department of Agriculture para maresolba ang problemang ito. Tiniyak din ito na kaisa sila ng Pangulo sa pagnanais nitong wakasan ang onion smuggling sa bansa. Makakaasa din ng publiko na babalangkas sila ng mas matibay na border controls upang hindi na makapag-operate ang mga ganitong sindikato. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Natanggap na ng Malacanang ang kopya ng proposed Maharlika Investment Fund Bill. Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. Gayunman, hindi pa masabi ng palasyo kung kailan ito malalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Bumaba pa sa 5.4% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa June 2023. Base sa report ng Philippine Statistics Authority, patuloy na naoobserbahan ang pagbagal ng antas ng price increase sa mga nakalipas na buwan. Magkagayunman ang tanong ng marami, ramdam nga ba ito lalo na ng ordinaryong Pilipino? Ito ang balita ni Janice Senhente. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 5.4% nitong Hunyo 2023. Mula sa nakaraang 6.1% noong Mayo ngayong taon, bumagal sa 5.4% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa June 2023. Base sa report ng Philippine Statistics Authority, unti-unting bumagal ang inflation rate sa bansa mula pa noong buwan ng Pebrero. Mula 8.7% noong Enero, nagsimulang bumaba ang trend noong Pebrero sa 8.6%, 7.6% noong Marso, 6.6% noong Abril, habang 6.1% noong Mayo. Paliwanag ni PSA Undersecretary Dennis Mapa, pangunahing nagbigay ng ambag sa pagbaba ng inflation ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng ilang produktong pagkain at non-alcoholic beverages. Ilan sa mga halimbawa nito ang karne, prutas at asukal. Bukod dito, bumagal rin ang inflation dahil sa pagbaba ng presyo ng langis, renta sa bahay, bayad sa kuryente at tubig sa nakaraang buwan. Sabi ko nga kanina, ang isa sa mga nag-contribute talaga ay yung rental. Dahil bumaba siya ng 5.5% mula sa 6.4%. Medyo substantial kasi yung weight ng rental. Yung ating price sa diesel nung June, average price, ay nasa 57.41 pesos compared sa June last year na nasa 83.37 pesos. Kaya mayroon tayong 31% inflation, yung drop sa inflation. Pero sa kabila ng sunod-sunod na pagbagal ng inflation sa bansa, ramdam na nga ba ng mga ordinaryong Pilipino ang pagbagal ng paggalaw sa mga presyo ng mga bilihin? Hindi po kasi parang nagigipit pa rin kami. Kahit na 100 nga lang kulang pa yung budget namin. Kaya tumataas pa po yung yung presyo ng mga binibili po. Bumaba na po siya ngayon, di tulad ng dati ng pandemic, 15 or minsan 20. Pero ngayon po bumaba na 12 na lang. Malaking tulong po kasi kasi tulad ko na nagtitinda ako. Sa ngayon po, medyo okay na po yung hanap buhay ko bilang lalamove carrier. Kasi ngayon, ito nga, bumaba na yung presyo ng gasolina, tsaka less na rin sa mga yung bilihin, medyo bumaba na rin. Tsaka yung kita ko ngayon, medyo okay na. Kung dati kumikita ko ng 800, ngayon umabot na rin ng 1,000 plus. Bagaman bumagal ang inflation rate, ipinaliwanag ng PSA na may pagtaas pa rin sa presyo ng ilang mga produkto gaya ng bigas, cereal products, gulay, sibuyas at isda. Itong nakikita namin, ang sabi ko nga kanina, yung pagtaas niya ay small increments. For regular meal, yung April, it's about 40 pesos to 60 centavos per kilo. And then nung May, naging 40 pesos and 90 centavos. So that's about 30 centavos increase. And then nung June, itong June ay naging 41 pesos and 20 centavos. So there's a small increment. We have not really studied kasi nakikita namin small increments ang sources nito, Medyo mataas talaga ang bigas. Dati kasi ang binibili namin yung mga 38, yung ganon. Ngayon wala Kaya siyempre mapipilitan ka. Hindi pwedeng di ka kumain ng kanin. Mataas talaga ang bigas ngayon, sobra. Lahat ng bilihin mataas. Kaya ramdam na ramdam ko yung bigat. Sa sobrang taas, dating 10, 5 na lang. 5, kalahating 2 na lang, ganun. 2 kilo na lang binibili nito. Samantala, mahigpit namang babantayan ng pamahalaan ang posibleng maging epekto ng El Nino sa bansa, partikular na sa produksyon ng bigas na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inflation. Janice Senhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Kailangan pang pataasin ang produksyon ng agricultural sector upang magtuloy-tuloy ang pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na poprotektahan ng pamahalaan ang purchasing power ng mga Pilipino. Nangako rin siya na tinututukan niya ang inflation rate upang matiyak na mananatiling abot kaya ang presyo ng mga bilihin. We will try, of course, to continue to bring it down. But that requires our success in increasing our production, making it more efficient, and again, the value chain that I'm always talking about ad infinitum already. But it's really the answer. Malapit nang bumaba sa minimum operating level ang Gatdam. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng NWRB kung kailangang bawasan pa ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Kung hindi pa uulan doon sa watershed na Angat, may hit natin yung 180 meters na minimum operation level. Mahigit sa 1 metro na lamang ang taas ng level ng tubig sa Angat Dam bago ito bumaba sa minimum operating level na 180 meters. Ayon sa Pag-asa, sa loob ng 1 linggo ay maaaring maabot na ang level na ito. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, sa ganitong sitwasyon ay uunahin na nilang tugunan ang pangangailangan sa tubig ng mga residente sa Metro Manila. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Metropolitan Water Works and Sewerage System at National Irrigation Administration kung kailangan bawasan ng alokasyon. Umpisa nitong buwan ng Hulyo ay ibinaba na sa 50 cubic meters per second ang supply ng tubig para sa domestic use mula sa 52 CMS. Ayon sa NWRB, posibleng ibaba nila ito sa 48 CMS pero kailangan bigyan ng panahon ang mga konsesyonaryo para mapaghandaan ito. Bago ang kalagitnaan ng Hulyo ay maaaring ilabas na nila ang kanilang desisyon. Kailangan tipirin na ang tubig ngayon para may magamit kapag may epekto na ang El Nino sa bansa. Kung sa ngayon, ibigay natin pagdating naman po ng at walang masyadong ulan na dumating ng mababa yung mga pag-ulan pag panahon ng El Nino, baka po mas mabigat yung issue natin sa supply. Ay naman sa MWSS, posibleng may mga customer na makaranas na ng water service interruption kung babawasan pa ang alokasyon. Pero hindi na nila kasing lala ng naranasang water service interruption noong Abril na umabot sa 14 hanggang 16 na oras na walang supply ng tubig at nasa 1.5 million connections ang naapektuhan. Tiis-tiis na muna nila ngayon para hindi masagad ang supply. Yun naman po yung whole of the government approach po natin, yung pagtutulungan ng iba't ibang government agencies to minimize yung magiging impact ng El Nino sa mga customers, which is yun nga po yung pagtitipid. Ayon sa NWRB, maaari ding maapektuhan ang supply ng kuryente kung babawasan pa ang alokasyon. Yung grid po kasi ng Angat Dam ay tumutulong yan dito po sa Luzon, no? Kaya kung may effect, posible pong malibitahan, no, yung contribution ng Angat Dam sa pag-contribute na sa power generation po papunta po sa Luzon grid. Ayon sa Pag-asa, may mga taon naman na sumasadsad ang level ng tubig sa Angat Dam, gaya noong 2010 na bumaba sa 157 meters ang level nito. Ito'y mas mababa kumpara sa critical level, pero kalaunan ay nakabawi rin ito. Na-survive naman natin yun. Niregulate lang nila yung water allocation nung water concession at saka na irrigation. Ayon naman kay Quirino Governor Dakila Cua na siya ring National Chairperson ng League of Provinces of the Philippines, nakikipag-ugnay na sila sa NIA kaugnay sa mga paghahanda sa epekto ng El Nino sa bansa. We will work together, kaming mga local governments, we will work together with NIA and help strengthen and organize these irrigators associations para sila ay maging well-financed and well-organized and professionally run by themselves. Iyan ay napakaganda dahil yan po ang magpapatibay ng pundasyon ng ating rice production and ng ating farmers. Sa ngayon, ayon kay Governor Cua,
ay mahigpit nang nakamonitor ang lokal na pamahalaan sa probinsya hinggil sa posibleng epekto ng El Nino at sinabing nakasuporta rin ang Department of Agriculture sa mga magsasaka. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sapat pa rin ang supply ng kuryente sa bansa kasunod ng pag-iral ng El Nino ayon sa Department of Energy o DOE. Inanunsyo rin ng kagawaran na target nitong makamit ang 100% electrification sa bansa sa ilalim ng Marcos administration. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Meron tayong sapat na supply ng kuryente. Inanunsyo ng Department of Energy o DOE na nananatiling sapat pa ang supply ng kuryente sa bansa kung hindi magkakaroon ng paghihigpit sa distribution at transmission lines. Ito ay matapos itaas ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang El Nino warning sa El Nino Advisory na posibleng maging dahilan para tumaas ang pagkonsumo sa kuryente. Ngunit nilinaw ni Energy Secretary Rafael Lutilla na sinisiguro nila na may alternatibong pagkukuha ng supply ng kuryente ang kagawaran. From the coal side, the coal-fired power plants, and the transmission lines are there. And then in addition, you have the, incoming liquefied natural gas importation. So those are important elements for the power supply, for ensuring power supply during the El Nino months. Sa kasalukuyan, nasa 12,400 megawatts ang peak demand sa Luzon, 2,500 megawatts sa Visayas, at 2,350 megawatts naman ang peak demand sa Mindanao. Sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA, sinabi ni Lutilla na patuloy ang suporta ng Pangulo sa mga karagdagang generation capacity ng ahensya. Target din ng Marcos administration ang 100% electrification sa bansa. Our focus will continue on finishing all the transmission lines that are needed to support additional generation from generation capacity in 2024, 2025, and up to the end of the President's term in 2028. Nais din ng DOE na magkaroon ng reforma sa ahensya tulad ng mas maigting na generation supply at ang pagpapatakbo ng distribution utilities dahil hindi nito lubos na natutugunan ng pangangailangan sa bansa. Nasa 69 kV lines ang nananatiling na sa transmission areas na posibleng bumagsak sakaling tamaan ng malakas na bagyo. The PAGASA said that even with El Nino, they will still expect typhoons. So that the total energy resiliency effort is to address all of these weaknesses. Samantala, uumpisahan na ng kagawaran ng actual drilling ng Malampaya Power Plant sa huling bahagi ng taong 2024. At sa ganitong paraan anya, mas magkakaroon ng sapat na supply ng kuryente sa 2026. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inilabas na ng Quezon City Police District ang larawan ng 2 sa 5 persons of interest sa pamamaril sa pamilya Abyad noong June 29 sa Quezon City. Ayon kay QCP Director, Police Brigadier General Nicolas Torre, bagamat hindi nilagyan ng larawan ng 3, ay kilala na rin nila ang mga ito. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Alam na nila yun. Alam na nila na alam namin sila. Kaya dalawang bagay, magtago sila o maghanda sila. Kilala na ng Quezon City Police District ang 5 persons of interest sa pamamaril sa photojournalist na si Joshua Abyad at pamilya nito noong June 29 sa Barangay Masambong. 2 sa mga ito ang inilabas na ng QCPD ang litrato. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Nicolas Torre, ang nakaitim ang umano'y isa sa gunman na bumabaril sa passenger side, habang ang naka-brown ang spotter na sumunod kina Abyad mula sa isang cafe. Yung 2, may kuha kaming malinaw sa CCTV yan. CCTV yan eh. Pero, sa mga taong nakakilala sa kanila, kilala na yan eh.
Sinabi pa ni General Torre na hindi muna nila nilagyan ng picture ang 3 sa mga suspect upang hindi makatunog ang mga ito. Patuloy din ang ginagawang operasyon ng kanilang tracker team sa mga persons of interest na ang iba ay nasa labas na ng Metro Manila. May mga tracker teams na hot on their heels and I do hope that wag sila manlaban because they are considered armed and dangerous. Ang mga tracker teams na lalapit sa kanila if ever are fully armed tactical teams because these are very dangerous personalities. Dagdag ng General, pawang mga hired killer ang 5 at isa sa publiko nila ang background ng mga ito kapag nahuli na nila. Sa ngayon, ayaw pa ring tukuyin ng QCPD ang tunay na motibo sa pamamaril. Dagdag ng opisyal, kung sakaling hindi nila mahuli ang mga suspect hanggang Biyernes ay sasampahan na nila ang mga ito ng kaso. Alam kong nanonood ang mga to. So I really think that it's best for their interest to just peacefully surrender. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 10 persons of interest ang tinitingnan ng Quezon City Police District sa nangyaring sexual assault sa estudyante ng UP Diliman. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Nicolas Torre, ang iba sa mga ito ay nasa loob ng UP at ang iba naman ay nasa labas. Ilan sa mga ito ay hindi na nagpakita sa loob ng UP compound matapos ang insidente. Baka nagtatago na. Yeah. Siguro, feeling guilty. Okay. Ang iba naman siguro, talagang lihitimo na ba't sila nawala na. Pero lahat sila i-check natin. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid sa atin ni Ann Gonzalez live from Vietnam. Ann, kailan ka ba uuwi sa Pilipinas? Kasi nung nakaraan, kagabi, nandito yung dalawa nating correspondent sa Australia. Magandang gabi, June. Kung loloobin ng Panginoon, baka sa December or November. Sige, per months. Aabangan ka namin para maranasan mo rin yung feel dito sa studio. Sige, Ann, ibigay mo na mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Pinaghahandaan na ng Japanese government ang posibleng umpisa ng pagpapakawala ng treated radioactive water mula sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant sa buwan ng Agosto. Kasunod ito ng pagbibigay ng approval ng nuclear watchdog ng United Nations, ang International Atomic Energy Agency o IAEA. Taong 2011 nang mapinsala ang power plant dahil sa malakas na lindol at tsunami. Ayon naman sa IAEA, lumabas sa 2 taong pagrepaso na naaayon sa global safety standards ang plano ng Japan sa pagpapakawala ng tubig mula sa Fukushima Nuclear Plant. Nagsimula nang umalis sa Jenin ang puwersa ng Israel pagkatapos ng 2 araw na military operation. 12 Palestinian ang nasawi sa Jenin at isa sa Ramallah, sa gitna ng pinakamalaking pag-atake ng Israel sa West Bank sa loob ng ilang dekada. Ito ang balita. Nagtapos na ang 2 araw na major military operation ng Israeli forces sa Jenin refugee camp sa West Bank. Hindi bababa sa 12 Palestinians at isang Israeli soldier ang nasawi sa raid. Batay sa Israeli military, na-intercept nito ang 5 rockets na pinaputok ng Palestinian militants sa Gaza Strip patungo sa southern Israel. Wala namang grupong umako sa rocket launches. Kinumpirma naman ni Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu na kumpleto na ang misyon ng Israeli forces sa Jenin. Subalit babala nito, hindi ito magiging isang one-time action. Inakusahan naman ng Palestinian leaders ang Israel ng invasion o pagsalakay. Inilunsad ng Israeli military ang operasyon nito sa Jenin refugee camp noong Lunes, July 3, sa pamamagitan ng isang drone strike. Gate nito, target nito ang isang Joint Command Center ng Jenin Brigades, isang unit na binubuo ng iba't ibang militanteng grupo.
Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natagpuan ng US Secret Service sa White House ang isang substance na nagpositibo sa cocaine gabi ng Linggo, July 2. Bunsod nito, pansamantalang isinara ang White House complex bilang pag-iingat at sa pagpapatuloy ng investigasyon. Ito ang balita ni Justin Masakayan. Isang white substance ang natagpuan sa White House na nagpositibo sa cocaine at nagdulot ng emergency evacuation gabi ng Linggo, July 2nd. Bilang pag-iingat, isinara ang White House complex matapos matagpuan ng mga opisyal ng US Secret Service ang white powder sa loob ng work area ng West Wing building nito. Nakakonekta ang West Wing sa Executive Mansion kung saan nakatira si US President Joe Biden. Dito rin matatagpuan ang Oval Office, Cabinet Room, press area, mga opisina at workspace para sa mga staff ng presidente. Gayun din, mahigit 100 tao ang regular na nagtatrabaho o dumadaan sa West Wing. Samantala, ayon kay Secret Service spokesperson Anthony Guglielmi, agaran na tinawagan ang fire department at nakitang non-hazardous ang substance. Dagdag pa nito, ipinadala ang item para sa karagdagang pagsusuri at patuloy ang pagsisiyasat sa kung paano nakapasok ang substance sa White House. Gayunpaman, nasa Presidential Retreat Camp David si Pangulong Biden kasama ang kaniyang pamilya nang matagpuan ang white substance. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagbawal na ng Taliban ang mga beauty salon sa Afghanistan. Pinakahuling hakbang laban sa karapatan at kalayaan ng kababaihang Afghan. Kasunod ito ng kautosang nagbabawal din sa mga babae sa bansa na maka-access sa edukasyon, public spaces at karamihang uri ng trabaho. Nanawagan naman ang United Nations Mission sa Afghanistan o UNAMA na ihinto ang panibagong polisiya dahil makakaapekto ito ng masama sa ekonomiya ng bansa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Ipinapaubaya ng Department of Labor and Employment sa Kongreso ang kapalaran ng isinusulong na 100 pisong legislated minimum wage. Ang nais lamang sana ng DOLE ay maging balanse at patas ito sa panig ng mga manggagawa at employer. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Ang objective naman ng pag-fix ng minimum wage or pag-i-increase ng minimum wage ay para matulungan, ma-alleviate yung pangangailangan ng mga manggagawa na nasa lower skill levels. Hindi tututulan ng Department of Labor and Employment ang anumang mga hakbang para dagdagan pa ang sweldo ng mga manggagawa. Ito ay kahit hindi pa naipatutupad ang 40 pesos na aumento sa minimum wage earners sa National Capital Region. Ayon kay Undersecretary Benedicto Ernesto R. Bitonio Jr., nasa pagpapasya pa rin naman ng Kongreso kung aaprubahan ito. Kasi ang Congress naman ay talagang yan ang primary legislative and policy making body natin, so it will defer to the wisdom of Congress. Just as the Department of Labor and Employment also is making sure na yung ibinigay na mandato ng Kongreso din sa DOLE through the Regional Tripartite Wage and Productivity Boards at National Wage and Productivity Commission ay kailangan ipatupad ng maayos. Bagaman hindi kontra ang DOLE sa panukalang 100 pisong legislative minimum wage increase, kailangang tiyakin din na ito ay balanse sa pangangailangan ng mga namumuhunan o employer at ng mga empleyado. Ayon pa kay Undersecretary Bitonio, bukod sa minimum wage mechanism, may iba pang pamamaraan upang madagdagan ang sahod ng mga manggagawa. Kabilang narito ang pakikipag-usap ng mga manggagawa sa kanilang mga empleyado upang maipaabot ang kanilang mga pangangailangan.
meron tayong tinatawag na plant level or enterprise level mechanisms na kung saan mas maayos na mag-uusap yung dalawang panig, mga manggagawa doon at saka yung kanilang employer. And there is another more formal mechanism to do that, yung tinatawag natin na collective bargaining. Kung meron kang union, yung union ay pwedeng mag-propose sa management at pag-uusapan nila kung pwedeng magbigay ng aumento yung management at kung magkano. Ayon kay Undersecretary Bitonio, bukod sa usaping minimum wage, iba't ibang programa din ang ginagawa ng DOLE na makatutulong sa mga Filipino worker at employers. Kabilang narito ang pag-uorganisa ng technical at vocational courses upang magkaroon ng sapat na kakayanan at kaalaman ang mga manggagawa at marami pang iba. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Porsigido si Albay Congressman Joey Salceda na paimbestigahan sa Kongreso ang posibleng anomalya sa likod ng inilabas na bagong slogan at campaign ng Department of Tourism. Sa kabila nito ay handa umano ang kongresista na tulungang makabawi ang kagawaran. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Alam mo ba, from 6% of total budget noong 2012, ang DOT, ngayon down to 2.4% of total budget. Kaya sisisihin nyo pa. Matapos punahin ang Department of Tourism dahil sa inilabas na bagong promotional video, handa naman ngayon si Albay Representative Joey Salceda na tulungang makabawi ang kagawaran sa pagkakapahiya sa kapalpakan sa campaign ad nito. Porsigido si Salceda bilang chairman ng House Committee on Ways and Means na imbestigahan sa Kongreso ang kontrobersiya sa likod ng bagong campaign slogan ng Love the Philippines. At isa sa bubusisiin dito ang budget ng DOT. Ayon kay Salceda, bagamat tumataas ang budget ng buong bansa ng 11.8% kada taon, pero ang DOT nasa 1.3% lamang ang itinataas. Maganda na rin lumabas yan para makita ng mga congressman, ng DBM, ng lahat po ng economic managers. Ayan, pinagtipid nyo. Kaya tuloy, yung footage ng ibang countries ang sinaksak. Isa rin sa titingnan ang pananagutan ng ad agency na kinontrata ng DOT. Ayon pa kay Salceda, malalaman sa investigasyon kung may anomalya sa naturang kontrata na pinawalang bisa na kasunod ng kontrobersiya. Pwede kasing hilingin sa committee hearing ang mga dokumento gaya ng mga cheque, voucher, bidding materials, maging ang mga records mula sa PhilGEPS o Philippines Government Electronic Procurement System. So we need to establish the case facts on this matter para we can make recommendation based on empirical data. Tinawag na lang din ni Salceda na overacting ang mga panawagang magbitiw sa pwesto si Secretary Cristina Prasco. Samantala, itutuloy pa rin ng Department of Tourism ang paggamit ng Love the Philippines slogan sa kabila ng samut-saring batikos sa bagong tourism campaign. Sa kanyang talumpati sa ginanap na 2022 Philippine Tourism Satellite Accounts and Tourism Statistic Dissemination Forum kanina, makailang ulit binanggit ni Secretary Prasco ang Love the Philippines slogan. At maging ang bagong logo ay nakadisplay rin bilang background sa stage. Sa ambush interview, natanong sa kalihim kung itutuloy pa rin ang paggamit ng controversial na tourism slogan at dagli itong sumagot na evident o malinaw ito sa kanyang talumpati. Nauna nang umani ng mga batikos ang bagong tourism slogan ng DOT. Dagdag pa ang issue na gumamit ng stock videos ang DDB Philippines sa controversial na campaign video. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiigting ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pagbabantay sa bulkang Mayon sa Albay. Bunsod ito ng patuloy na pagpapakita ng pagtaas ng aktibidad sa bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, mas napipinto ngayon ang posibilidad sa pagtaas sa Alert Level 4 ang bulkan dahil sa parametrong ipinakikita ng Mayon. Ito ang balita ni Brian Baldaraje live.
Brian, ano ba ang bagong nakita ng PHIVOLCS sa Bulkang Mayon? Bakit sinasabi nito na posibleng itaas sa Alert Level 4 status ang Mount Mayon? June dakong alas 3:47 ng hapon noong July 3, naitala ng PHIVOLCS ang volcanic tremor o tuloy-tuloy na pagyanig sa Bulkan Mayon. June, ang volcanic tremor ay isa sa parametrong tinitignan ng ahensya upang itaas sa Alert Level 4 status ang bulkan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang naitalang volcanic tremor ay posibleng nagmula sa mga umaakyat na gas bubbles na nag-collapse sa ilalim ng Bulkan Mayon. Posible din anya na nagkakaroon ng mataas na pressure sa loob ng bulkan kaya naitala ang sunod-sunod na pagyanig sa bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, ang volcanic tremor ay isa sa parametro na tinitignan ng ahensya para itaas sa Alert Level 4 status ang bulkan. At kung magkakagayon, palilikasin na ang mga residenteng naninirahan sa 7 to 8 kilometer extended danger zone. Pag nagko-collapse yung mga bubbles na yun ang nade-detect namin as mga tremors and volcanic earthquakes. Pag na-sustain po yun, it could be tingnan natin kung ano na ba yun, corroborate natin or tingnan natin sa iba pang mga datos kung nag-ano siya, kung nagko-coincide ba siya doon sa mga ibang datos na observations natin. Pero paglilinaw ng ahensya, kasalukuyan pa nilang inoobserbahan kung magtutuloy-tuloy ang naitatalang volcanic tremor dahil sa ngayon anya ay humina na ito at pabago-bago pa ang lakas nito. Yung inobserbahan namin na yung mga tremors, humina naman siya. So, pero nandun pa rin. So ngayon, tingnan natin kung nandun pa rin, lalakas siya ulit at tingnan natin kung masustain niya yon, kung medyo matagal-tagal. Kasi up and down ngayon yung yung energy ng mga mga tremors na yon. Bukod sa volcanic tremor, nakapagtala din ang PHIVOLCS ng bahagyang paghaba ng daloy ng lava sa Miisi Gali kung saan umabot na ito sa 2.8 kilometers. Ayon sa huling antas ng alerto na inilabas ng ahensya, 232 rockfall events at isang volcanic earthquake ang naitala sa loob ng 24 na oras. Samantala, inihahanda na ng mga opisyal ng Barangay Bonga at Mabinit ang mga pick-up points kung saan pupunta ang mga residente sa oras na magpatupad na ng forced evacuation. Tinukoy na rin ang mga evacuation center na pagdadalhan sa mga ito. Isa na rito ay ang Barangay Cogon Elementary School sa siyudad ng Legazpi. Humihingi naman ng tulong ang mga opisyal ng barangay na sana'y madagdagan pa ang mga evacuation center na pagdadalhan sa mga residente nito. Ang nasabing mga barangay ay kabilang umano sa palilikasin sakaling itaas sa Alert Level 4 status ang Mayon. Ang pinaka-problema ko talaga pagdating sa evacuation, yung mga maraming anak, siyempre medyo may sila, may kahirapan kung paano sila matulog. May takot sila na nagiging crowded yung mga tao dito minsan na yung pinaka-affected na lang naman dapat ang bababa. June, habang patuloy ang mahigpit na ang pag-oobserba ng PHIVOLCS sa pabago-bagong antas ng aktibidad ng Mount Mayon, patuloy din ang paalala nito sa mga lokal na pamahalaan upang lalo pang paigtingin ang ginagawang paghahanda nito sa paglikas sa mga taong maaapektuhan kung sakaling itataas na nga sa Alert Level 4 status ang Mayon. June. Oo, Brian, sa report mo kasi mas pagtutuunan natin ng pansin ngayon yung hakbang ng LGU kasi sinasabi nga ng mga barangay captain na interview ay parang kulang yung evacuation center. Kung sakasakali magtataas ng alerto itong Bulkang Mayon, saan nga sila dadalhin? Ayun ang problema, Brian, di ba? Yes, June. Ngayon, kasalukuyan ng kinukuha na ng sinasama na sa contingency plan ng iba't ibang barangay dito, particular dito sa Legazpi City, kung meron pang magagamit na mga eskwelahan para gamiting mga evacuation center nitong mga ililika sa 7-kilometer extended danger zone. Kasi June, dito lamang sa dalawang barangay na ito, dito sa Barangay Mabinit at Bonga, mahigit 7,000 individual na yung kailangan ilikas dito.
in which kinakailangan nito yung apat na pong classroom dun pa lang sa Barangay Mabinit. Pero kanina ayon kay Kapitan, nasa 30 classroom pa lang yung naipagkakaloob sa kanila yung pwede nilang malipatan na nakahanda na June. Kaya nangangailangan pa sila ng karagdagang 10 pa para dun sa mga tao, dun sa mga residenteng ililikas nila kapag lumala pa nga ang aktibidad ng Bulkan Mayon, June. O, yun nga ang punto doon, Brian, kasi ang PHIVOLCS, pinaiigting yung kanilang monitoring. Kasi pagka magandang monitoring mo, mabilis kang nagbibigay ng babala sa mga residente. Pero ang problema nga ay yung kakulangan nung pansamantalang masisilungan ng mga residente kung sakasakaling agaran nga itong itaas ang alerto, Brian. Yes, June, ang sabi kanina ng mga kapitan na nakausap natin, nakikipag-ugnayan na yung City Disaster Risk Reduction Management Council sa DepEd para nga magkaroon sila ng karagdagang classroom na matutuluyan. Kaya kanina, ayon dun sa isang barangay naman na nakausap natin, June, sapat na sila dahil nadagdagan na yung hinihiling nilang classroom. Pero dito sa isang barangay pa, kinakailangan pa nila ng karagdagang 10 pa, June. Sige, Brian, dapat talaga sa puntong ito, sana ay nakahanda na lahat yan. Kasi kung sakasakali nga, hindi natin kasi alam kung kailan puputok eh. May mga parametro lang na tinitingnan yung PHIVOLCS, pero walang eksaktong oras at araw, Brian. Maraming salamat sa iyo, Brian Baldaray, nagulat ng live mula sa Daraga, Albay. Ilang minuto na lamang at magsisimula na ang most awaited pagtatag concert ng SB19 sa Davao City. Ang ilan sa mga 18 bumiyahe pa mula sa malalayong lugar para lang masilayan ang Kings of P-Pop. Para sa update, makibalita tayo kay Lucille Lloren live mula sa SMX Convention Center sa Davao City. Lucille, dagsa na ba ang mga fans dyan? Yes, Monica. In fact, kanina palang umaga at nandito na ang ilan sa mga 18 sa SMX Convention Center kung saan gaganapin ang SB19 pagtatag concert. Kanina napakahaba ng pila dito sa aking likuran. Pero unti-unti na silang pinapasok dahil ilang sandali na nga lang ay magsisimula na ang much-awaited event. Excited na may makita mo, Mahalima! The long wait is almost over dahil ilang sandali na lang at magsisimula na ang pagtatag concert ng SB19 dito sa Davao City. Marami sa mga 18 ang umaga pa lang ay nasa venue na sa sobrang sabik na makita ang iniidolo nilang Kings of P-Pop. Ang iba sa kanila, bumiyahe pa ng ilang oras gaya ni Shin na mula pa sa Zamboanga City. Actually, dumaan pa ako Manila so 8 hours via plane. Feeling ko hihimatay na. Hindi ko kaya. Baka hindi ko kayanin. Ayun, excited po. Super. Si Alani na mula pa sa Butuan City, ibinahagi kung bakit hinahangaan ng grupo. Murag, wala ko kasabot sa ako na feeling din. When I saw their videos sa TikTok, dito gid na naintriga ko, nag-start ko watch ilang vlog, then mo to murag, inspiring kay ilang story. Hindi naman napigil ng kanyang kapansanan si Ella na mula pa sa Tagum City para dumayo sa concert venue. Ligayin ang mundo ko po. Inspiration din po siya sa akin kasi pinatatag nila ako through their music. Bago ang opisyal na pagsisimula ng concert, nagkaroon ng pagkakataon ng ilang mga 18 na makita in advance ang Mahalima during soundcheck. Nakidance at singalong ang mga fans sa SB19, lalo na nang kantahin ng grupo ang hit song nilang Gento. Monica, sa kasalukuyan, nasa top 1 spot ng Philippines Friends ang hashtag Pagtatag World Tour Davao sa Twitter. Monica, opisyal na magsisimula ang SB19 Pagtatag World Tour dito sa SMX Convention Center ngayong alas 7 ng gabi. Pagkatapos ng concert dito sa Davao, sa Bacolod naman tutulak ang P-Pop Group para sa pagpapatuloy ng kanilang Pagtatag World Tour bago pumunta sa ibang bansa. At yan munang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Lucille Lloren, live na nag-uulat mula sa Davao City. Inamin sa Senado ng inmate na si Jad Dera
na makailang beses siyang nakalabas-masok ng NBI Detention Center nang hindi otorisado ng korte. Samantalang tinanggi nito ang aligasyong naging facilitator umano siya ng pagbaligtad ng ilang sospek sa Degamo assassination. Mula sa Senado, ito ang balita ni Harleen Delgado, live. Harleen, ilang beses nakalabas-masok si Dera ng NBI facility at natukoy ba yung mga kasabwat nito, yung mga opisyal doon sa detention facility at umamin ba itong mga ito? June, pag-amin nga ni Dera sa Senado ay 4 na beses umano siyang naglabas-pasok sa NBI Detention Center. Pero para sa ilang senador at hinala nila ay hindi lang 4 na beses na nakalabas si Dera. Samantala, June, nagturoan naman yung mga sinasabing bisor ni Dera doon sa NBI facility kung sino ang nagpahintulot sa kanya na makalabas ng kulungan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, kaugnay ng umano'y sabwatan ni Jose Adrian Jad Dera sa ilang kawani ng National Bureau of Investigation o NBI matapos mahuli sa labas ng NBI Detention Center, inamin nito na nakailang labas-pasok na siya sa NBI facility. 4 na taon nang nakakulong si Dera dahil sa kasong murder at kapwa-akusado sa drug case ni dating Senador Laila De Lima. Isa lamang anya sa kanyang paglabas sa NBI facility ang may court order o yung may pahintulot ng korte na inilabas noong December 2021 at sumailalim siya sa operasyon noong January 2022 sa Manila Doctors Hospital. Pumunta rin anya si Dera sa Calatagan, Batangas pero hindi na umano niya matandaan kung kailan. Ayon kay NBI Director Medardo de Lemos, hindi nila alam ang naging paglabas-pasok ni Dera hanggang sa nahuli ito noong nakaraang buwan. Tagaytay, nang may tinransfer po sa Cavite, sumama po ako. Anong sabihin sumama ka? Nakisabay ka? Gano'n? Joyride? Opo. So, tinransfer sa Cavite, sumama ka kasi siguro fresh air, gano'n. Yun, March. So, March, lumabas siya, nag-joyride, wala, hindi kayo na-inform director. June 15, nagpunta ng Infant, pagkatapos, tama ba Infant? Tapos nag-restaurant. Sa Opo. restaurant yun? Sa Makati po. Ayun, ito rin yung mga kasama mo? Opo. Yes po. Sa Tagaytay sila rin? Yes po. Ayun. Nag-restaurant kayo sa Tagaytay? Bulalo? Sa Bulaluan po yun. Pero hinala ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi lamang 4 na beses na nakalabas si Dera. Batay din kasi sa pagdalahad ni Dera, lumalabas na 6 na beses siyang nakalabas ng pasilidad. Magsasabi po ako sa bisor, tapos ang bisor po magsasabi po sa hepe. Sinong bisor? Bisor Randy Godoy po. Siya na po ang magsasabi po sa hepe po. Sinong hepe? Si Chief Piuto po. Ha? Chief Piuto po. Sasabihin po kung okay po o hindi po. Without any consideration. Wala kang binibigay na pera, basta yun lang. Magpaalam ka, labas na lang. Opo, wala po. Ikaw lang? Opo, Anong meron ka? Bakit special ka masyado? wala naman po, Your Honor. O pwede ba wala? Pero nagturuan ang tinuturong bisor ni Dera na si Randy Godoy at ang dating hepe ng NBI Security Management Section na si Adrian Piudo kung sino ang nagpahintulot na makalabas ito sa NBI facility. Kasama umano si Godoy sa nakitang kasama ni Dera na kumakain sa isang restaurant sa Makati City bago arestuhin ng NBI. Hindi po ako ang nagbigay ng approval. Sino? Yung chief po namin. Ang request po kasi hindi lahat po dumadaan din sa akin. May instances lang po na sabihin nila sa akin, ipino-forward ko naman po. Pero minsan, sa lawyer na po sila nagsasabi ng request, diretso na po doon sa opisina. Tinatanong ko po si Sir Randy Godoy kung ano ang dahilan. So, ang normal na, ang dahilan lang naman talaga lagi sa pag lumalabas, magpapagamot. Magpapagamot sa restaurant? Magpapagamot na mag-date ng girlfriend? Ganun pala? Is that extreme
medical emergency, ang taba-taba nga niyang detainee mo. Itong nangyaring ito, Your Honor, hindi ko po alam. Hindi po nag-request si Judge sa akin. Pero kasama ka doon sa restaurant. Samantala, June, itinanggi naman ni Dera ang aligasyong naging facilitator siya para bumaliktad ang ilang sospek sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degavo, kaya siya palabas-masok ng NBI Detention Center. Ayon kasi sa Department of Justice, nakatanggap sila ng impormasyon na nagbibigay umano ng pera si Dera sa mga sospek kapag lumalabas ito. Mayroon umanong dalang mahigit kumulang 100,000 piso si Dera nang mahuli ng mga otoridad, pero ayon sa kanya, para umano ito sa tindahan nila sa loob ng NBI facility. Kasali ka raw doon sa pagbaliktad ng iba. Hindi ko po alam yan, sinasabi po nila na yan. Iba yung operasyon mo. Hindi ko po alam yung sinasabi po nila na yan. There was a certain amount that was supposedly and allegedly received by Mr. Dera outside of the facility to be brought in. However, I believe, Mr. Chair, that we have the same source of information and these are yet to be validated, which is why we endorse the same to the NBI. June, ililipat na nga sa Muntinlupa City Jail si Dera at ayon sa NBI, plano na ring ilipat sa Bureau of Corrections at sa iba pang kulungan yung ibang inmates sa NBI Detention Center. Samantala, pinapasapina naman ni Senator Francis Tolentino yung kopya ng medical certificates ni Dera sa medical officer ng NBI. Ganun din yung mga logbooks na nagpapakita nung paglapasok ni Dera doon sa NBI Detention Center bago gumawa ng draft committee report ang Senate Committee on Justice and Human Rights. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, June. Harleen, meron pa bang susunod na pagdinig? June, kanina sa naging hearing, ang in-announce ni Senator Tolentino ay adjourned na yung kanyang pagdinig dito sa issue. So, ibig sabihin na hindi na ito masusundan. So, inaasahan natin, June, maglalabas na lamang ng committee report si Senator Tolentino at kailangang aprubahan ito ng kanyang mga kapwa-senador na miyembro ng komite at bago ito ma-report out sa plenaryo kung saan didinggin din ito ng iba pang senador. June. Maraming salamat, Harleen Delgado. Target ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na masimulan na ang paggamit ng body-worn cameras ng kanilang mga traffic law enforcers sa susunod na buwan. Kanina pinulong na ng MMDA ang iba't ibang stakeholders upang hinga ng opinyon bago ipatupad ang paggamit ng body-worn cameras sa panguhuli ng mga lumalabag na motorista. Mula sa Pasig City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, lahat ba ng traffic law enforcers ng MMDA magkakaroon ng body-worn cameras? Monica, hindi lahat. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang magsusuot lang nitong mga body-worn cameras ay yung mga traffic law enforcers nila na nag-i-issue ng violation ticket. Sa ngayon, meron ng 120 units ng body-worn cameras ang MMDA at meron pa silang planong magdagdag ng 20 pang mga body-worn cameras. Target na ng MMDA na masimulan ang pagsusuot ng body-worn cameras ng kanilang traffic law enforcers sa susunod na buwan. Kanina na ipresenta na ito ng MMDA sa mga stakeholder, kabilang na ang mga transport group, ride-hailing app companies at traffic management ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para sa kanilang mga suwestyon at komento. Bago maipatupad, pag-uusapan muna ito sa kapulungan ng Metro Manila Council para linawin ang magiging implementasyon. Hihintayin po namin, bibigyan natin ng 1 week yung mga stakeholders to submit comments or suggestions. Then, ipa-finalize po namin yung guidelines sa paggamit ito. Then, ipapa-approve po natin sa susunod na Metro Manila Council meeting yung pong approval ng guidelines sa paggamit itong body-worn cameras. Probably next month na yan kasi magseset pa po kami ng meeting ng Metro Manila Council.
Ayon sa MMDA, tatagal ng 8 oras ang baterya ng mga body-worn camera, sapat para sa buong shift na naka-duty ang isang enforcer. Imomonitor ng MMDA sa kanilang command center ang live video at audio ng body-worn camera. Mayroon rin itong geomapping ng MMDA kung saan aktwal na makikita kung talagang nakadeploy sa kanilang pwesto ang mga traffic law enforcer. Sa pamamagitan nito, walaan nilang magiging puwang ang pangungotong sa mga motoristang mahuhuling lalabag sa batas trapiko. Ang purpose po nito, unang-una ay maiwasan yung korupsyon, yung pangungotong po. Pangalawa, protection po ito sa ating mga riding public, lalo-lalo na sa mga nagmamaneho dahil kung sakaling sa palagay po ng ating mga motorista na hindi tama yung pagkakahuli sa kanya, even yung manner ng pagkakahuli sa kanya, ay pwede pong magamit itong ebidensya, itong mga footages po na ito. Ang mga footage na makukuha sa body-worn cameras ay magkakaroon ng magkaibang sistema sa pag-upload. Nasa storage na mas mabilis ma-retrieve ang mga video na nais maikontesta ng isang motorista, habang nasa storage naman na mabilis burahin ang mga kuha na hindi pwedeng o na hindi na kokontestahin. Monica, ayon sa MMDA, yung bawat isang unit ng body-worn cameras ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos at yung lahat ng unit o yung nakalaang pondo para dun sa bibili nilang unit ay aabot ng nasa 24 million pesos. Yan ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Monica. JP, nabanggit mo yung pag-upload ng mga videos sa kanilang storage. Sino ang magde-decide at paano i-determine kung alin sa mga uploaded videos nitong mga traffic violations at dapat nang burahin at gaano katagal na mananatili ito sa storage bago mabura? Monica, merong Traffic Discipline Office ang MMDA. Yun yung isang departamento nila na tututok dito sa mga record o yung mga video na makukuha dun sa mga body-worn cameras. Yung kapag merong motorista na nahuli at ikokontesta niya batay doon sa single ticketing system, ay 10 days na i-store itong or 10 days na nakaprepare itong ikokontesta niya na video na makukuhanan dun sa body-worn camera para anytime within dun sa 10 days na period ng contesting period ay doon pwedeng ma-retrieve itong mga itong video na makukuha sa body-worn camera na gusto niyang ikontesta at magsisilbing ebidensya dun sa magiging panguhuli dun sa isang motorista na lalabag. Monica? Maraming salamat, JP Nunez, live na nag-uulat mula sa Pasig City. Dagdag kaalaman po, hindi ba kayo nagtataka kung paano nagagawang magdala ng mensahe ng mga ibon noon? Ang tawag po nila dyan ay pigeon post or pigeon messaging, isang uri ng komunikasyon noon. Ito po ay mga ibon at minsan kalapate o mas madalas kalapate na trained na mag-deliver ng messages. Nagsisimula po yan sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga kalapate sa isang partikular na lugar. Ito ang tinuturing nilang tahanan at nagkakaroon po sila ng attachment sa lugar na yan. Kapag tumanda yung mga kalapate, tuturuan sila na maging pamilyar dun po sa kanilang tahanan. Paulit-ulit silang paliliparin upang magbalik-balik po sa tahanan nila. Kung trained na po yung mga kalapate, pwede na silang mag-deliver ng message. Yan po yung itinatali yung papel sa kanilang mga paa. Kung gusto mo magpadala ng message, kailangan mo magbaon ng trained na kalapate na kapag pinakawalan mo, ay lilipad pabalik sa kanyang tahanan kung saan siya lumaki. Pero ang means of communication po na ito ay not suitable for all situations. Lalo na at ang kalapate ay uuwi lamang kung saan siya na-trained na bumalik. Ayan. Buti na lang, may cellphone na ngayon. Isang pindot mo lang, message delivered. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Kakaibang balita ito! Isang mayamang pamilya sa London nag-aalok ng malaking halaga kapalit ng pag-aalaga ng kanilang mga aso. Ito ang balita ni Alan Malansala. Tumataginting na 100,000 pounds o 7 million pesos ang offer ng isang super rich family sa London para maging dog nanny. Sa post ng recruitment agency mula sa South Kensington, naghahanap ang kanilang kliyente ng yaya na magbibigay ng tender loving care sa kanilang mga doggy. Isang exceptional at highly experienced dog nanny ang hanap ng family. Isa rin sa important requirement ay may knowledge ito sa dog nutrition para si doggy laging healthy. Nais kasi makasure ng mga ito na maaalaga ang mabuti ang kanilang dalawang fur babies. Bukod sa high salary at pagtira sa mansion sa Knightsbridge, London, magkakaroon din ng chance ang chosen nanny to travel around the world. Dahil kahit saan mamasyal ang family, bit-bit nila ang kanilang mga doggy. Mabilis kumalat ang balita kaya ang mga applicant dumagsa. Itong si Deirdre Murdoch na isang retired nurse, ibinida na kayang-kaya umano niya ang trabaho. Ang retired lawyer naman na si Analea Villar Largo, sinabing caring-caring niya ang mag-alaga ng aso dahil siya mismo ay isang certified fur parent. Todo build-up rin sa kanyang sarili ang 18-year-old na si Maria Quiroz na may experience na umano sa pag-aalaga ng mga hayop. Handa rin daw siyang i-prioritize ang mga aso kaysa sa kanyang personal life. At syempre, pahuhuli ba sa usapang pagke-caring ang mga Pinoy? Kaya tanong ni Charity Joy, how to apply po? Baka hindi tanggapin yung Pilipino. Bakit naman? Ganun po eh. Ah. Di maintindihan ng taga-UK. Oo, pero grabe yun, 7 million pesos na salary at chance to travel the world. Eh kung dog lover ka, parang hindi na trabaho yun eh, di ba? Oo, Napakasarap. Parang, swerte ng mga ganun, ano? Parang yung napapanood kong vlogger, yung sikat. Sino yan? Bawal ba sabihin? Nakalimutan mo yung pangalan. Bakit? Anong ginagawa ng vlogger? Ang lagi nanonood kasi yung ate ko. Oo. Kada pagbukas ng yung sa TV, Mm-mm. iba pag may nakakonect na sa internet. Oo. Nakita mo yung mga ano doon, yung mga YouTube na ano, puro yung mga vlogger na yun, yung ganun eh. Mm-mm. Kasama yung mga ano nila, yung mga kasangbahay. Pag nag-abroad, Travel sila. pag sinabi, maisipan, punta tayo ng ganito, Thailand, ganyan. Pilipino yan, hindi? Pilipino. Parang kilala ko yan. Oo, napanood ko rin yata Galing, yung ano? isang video niyang ganyan. Dinadala niya Generous siya yung sa mga. kasama niya. Tapos, mabili ka ng gantong bag. Bumili ka na rin ng ganito. Oo, pinag-shopping din yan, tsaka pinag-grocery. Yan. Kaya sila pinagpapala kasi they also share yung mga blessings Oo. nila. Oo. Sikat nga yun eh. Ito na pala yung ating mga co-sir Pinoy. Baka makalimutan natin. Ito yung hinggil doon sa Pro versus Cartel at Agri-Smuggling. Sabi po ng Rico Landayan, sabi niya, sana bago matapos ang termino ni PBBM, may maipakulong siyang smuggler ng pagkain. Sa issue naman po ng dagdag sahod, sabi ni Crisanto Maglente, kahit naman kausapin pa ng mga manggagawa ang kanilang employee, pahirapan po makumbinsi na itaas ang mga sahod ng mga tao nila dahil karamihan ng mga company halos ayaw nila magtaas ng pasahod. Okay, shoutout po sa ating mga kausi na sina Nino Senior de los Reyes, si Benjamin Dionisio at si Jesenilo de la Torre. Maraming salamat din po kina Evan, Katong, Lobby Moneda at Raz Bernardo. Patuloy lamang po kayo sa inyong pagpo-post ng comments o kahit mga suhestyon sa mga balitang nais ninyo aming bigyan ng pansin. At dahil ngayong anniversary man po ng ito ang balita, pipili kami ng mga may swerteng kausi na makatatanggap po ng regalo. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 3 at 17 na nagsasabi, ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong tatapatan kung paano namin nasaksihan
kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.